Diba? Authentic yan, ano? Hindi yan authentic, hindi yan legit na sartin kapag... Walang bangas-bangas. Yes! Yung chocolate na kukuha ko kagad. Ang aming coffee break ni Miss Paula, rumekta na rin sa kainan kung saan bida pa rin ang kanilang kape. Sa ibang kultura, coffee, kanyan, time ng chikahan. Yes. Marami tayong sentimental na connection dyan sa pagkakape. Pero I think tayo lang ang nag-iisang kultura sa buong mundo na pag sinabi mong magkakape, pwede rin nating isabaw sa kanin. Oo, chef. Naglalabay, sa term ninyo ay? Bahog. Nagbabahog. So yun yung, di ba, this is a very unique way of enjoying coffee. Ito naman kailangan kapag magbabahog ka or maglalabay ka, kailangan matamis yung kape mo. Kasi yan yung ano sa kanya, magko-complement. Tapos sa akin, ma'am, mas gusto ko siya ng mas lumalangoy sa kape. Oo, chef. You know? Tapos gantong ulam. Mabest. Actually, eto, may isa pa akong talent. Dahil sa labay na yan, natutunan kong magkamay Kamay. nang may sabaw ang kanin. Correct, kami din. Di ba? Kahit sinigang, chef. Oo. The best Pero dito yan. muna nung pisahan yan eh. The best to, chef. Talagang pag naaalala ko, lagi ko kwento to. Every time may training kami, parati ko kwento. Dito ako nagsimula. Hindi kami pwedeng pumasok sa eskwelahan nang hindi kami kumakain. Wala kaming ulam, kaya bahog. Only in the Philippines. Yes, only in the Philippines. So ito yung puso ng saging. Definitely mas mura kumpara sa meat. Very healthy and readily available all year round. Substitute sa ground meat at ginagawang burger patties. So ito, tinatanggal lang natin yung ibang mga layers. Pag nakita ko na pale na yung layer ng ating banana heart, dito na ako mag-umpisang mag-process. Kasi yung mga unang tinanggal natin, medyo fibrous. Mahirap siya kainin. So tatanggalin lang natin tong pinakagitna na to dahil matigas din siya. And then, finely chop lang natin siya para hindi siya dikitan ng dagta. What you could also do is put oil doon sa inyong kamay or doon sa ating knife para hindi masyadong mahirap linisin after. Transfer lang natin. Then lagyan lang din natin ng salt. So we're actually doing two things here. Tinatanggal natin yung dagta ng ating puso ng saging and at the same time, pina-par-cook na rin natin siya kasi medyo matagal-tagal ng kaunti maluto yung puso ng saging compared sa ibang mga gulay. So ayan lang natin itong kumulo and then balikan natin after nun. So na-par-cook na natin yung ating puso ng saging. Transfer ko lang. So all we need to do now is squeeze out yung excess water. Pagkatapos niyan, ihalo ang oyster sauce bilang panimpla. And yung pinaka magiging binder natin, fresh eggs. Then, mix lang natin yan. Sort of extender na rin natin siya. We'll be adding in all-purpose flour. Pwede na yung ating mixture. Pwede na mag-fry. Unahin ko lang yung pinaka-garnish natin, fried egg. For our patty, i-ready na natin yung iba pang components ng ating burger. So yung pinaka-dressing niya, we have mayonnaise and ketchup. Mix lang natin to. Next up, yung ating tomatoes. And then yung ating buns, painitin lang natin doon sa gilid. Pwede tayo mag-serve.